Yon guys, and welcome back again dito sa aking channel. At bago natin ipakita yung documentary film na ginawa natin during Holy Week, Semana Santa, mahal na araw, gusto ko muna sa inyong sabihin kung ano yung mga ginamit ko para sa Mobile Filmmaking Philippines na nagtatanong na kung ano yung mga ginamit nating gear. So ito, sabihin ko na sa inyo at para pasalamatan na rin yung mga sponsor ko, yung mga taong sumusuporta sa akin at patuloy na nagtitiwala sa kaya natin since 0 subscriber pa tayo. So, number 1 is the Siyun Smooth Pour. Thank you nga pala kay Boss Team, Ikatlo Korea of Siyun Smooth Pour, of Siyun Philippines rather, no? So, white talaga yung gimbal na gusto ko. So, maraming salamat, Boss Team. Ito lang talaga ang ginagamit ko. So, meron na tong kapangyarihan from 0 subscribers. From 0 subscriber to up to now. So, ayan, may mga talsik pa siya ng dugo. Actually, hindi ko pa siya nililinis. No, Note 9, Samsung Galaxy Note 9, hindi to sponsor, binili ko to. So, ito lang yung laging nakakabit dito sa aking Siyun Smooth 4. Tapos, kay Boss Mark Tristan Kuwa ng Case Philippines, no? So, ang ginagamit ko dalawa, yung wide angle lens at saka yung telephoto na 65mm. So, pag running gun ako, ito lagi yung nakakabit sa Note 9, no? So, yung wide angle lens nakakabit sa Note 9 kasi ito rin yung nakabalance doon sa gimbal ko, no? So, kaya meron siyang counterweights na bilhin natin sa online, sa Lazada. So, and then, meron akong organic chocolate by JJ Gia, no? Sir, maraming salamat. Mark Tristan, maraming salamat. So, ito yung ginangata ko. So, actually, tinitimpla siya, pero pwede mo naman din gatain para, alam mo na yun, sugar. Yun. Maraming salamat dito sa mga taong to na patuloy sumusuporta at nagtitiwala sa akin. Okay, yung style ng shoot, no? So, yung style ng shoot lagi, Note 9 nakakabit sa gimbal, tapos wide angle lens, no? So, kung kailangan ko ng crop, may pagkakataon ako na magpalit, gagawin ko, kakabit ko yung telephoto. Pero kung wala akong pagkakataon na magpalit, since na running gun yung style ng shoot ng Holy Week, sa post-process ko na lang siya kinakrap ng onting-onti lang. Kasi the more na kinakrap mo siya, parang pumapangit yung quality, no? So, depende na lang. So, ang gamit ko nga pala kung tatanungin nyo, ang gamit ko nga pala sa Note 9, yung 4K 60 frames per seconds, no? So, lagi yon ganun lang, no? So, ang tip ko lang sa inyo, pag nag-shoot kayo ng 4K, mapa cellphone, mapa mirrorless, o mapa DSLR, mabilis siya mag-init, no? So, mabilis siya mag-init, kaya dapat quality yung shoot mo kaagad, no? Quality yung shoot mo kaagad kasi mabilis siya mag-init at kailangan niya mag-cool down, no? So, baka mamaya, kung kailan nagko-cool down siya, doon lumabas yung mga moments. So, hindi mo makunan. So, sayang naman, no? So, kaya ako, ginagawa ko lagi, shoot, tapos patay, shoot, patay, shoot. So, magbababad lang ako pagka alam kong medyo naparami na ako ng shoot, no? Para just in case na mag-overheat siya, okay na ako. So, meron na akong enough na clips na kailangan ko. So, ganon. So, ito ang ginamit ko. So, nag-edit ako sa Final Cut Pro since na I'm using Mac, no? So, doon ko nilalatag lahat ng clips. Tapos, kung mapapansin nyo ako or kung familiar kayo sa Letterboxd, magpupunas muna ako ng pawis, init eh. Okay, kung mapapansin nyo, kung familiar kayo sa Letterboxd, kung mapapansin nyo, ako full screen na yung ginagawa ko, no? Before nag-letterbox ako, kung hindi nyo alam yung letterbox sa term na yon, ito yung usually na block na nakalagay sa ibabaw sa ilalim para mas lumiit yung screen, no? Cinematic burst ata tawag sa Premiere Pro, hindi lang ako sure. So, yun, no? So, dati nagaganon ako, pero ngayon parang mas gusto ko na yung full, no? Preference ko yung full ngayon, sa ngayon, no? So, yun. Ganun lang lagi. Tapos, wala akong masyadong ini-edit. Graded, color graded lang yung ginagawa ko. So, kinukulayan ko yung clips. So, I'm using yung binili ko na cinematic pack sa online. Hindi ko na matandaan kung saan online ko siya binili. Pero, cinematic film yung last na binili ko, no? So, I think that's 7,000 ata. Parang ganun. Marami naman siya, marami. So, yun lagi yung favorite ko. So, tas konting adjustment na lang. Kada clip, depende sa light condition na na-record ng camera o cellphone mo. So, yun lagi yung ginagawa ko, no? So, simple lang, no? Hindi ako masyado yung ma-edit. Color grading lang, tapos konting transition kung kaya. Minsan nga yung default na transition lang, yung faded lang, faded to black, faded to white. So, usually ganun lang. Hindi ko na masyado ino-OA yan kasi mas OA, mas pangit eh.
mas simple, mas gumaganda. So, yung song, guys, ito nag-invest talaga ako rito. Yung song na ginagamit ko every time sa vlog ko, kaya hindi ako nakaka-copyright o sa mga wedding film ko, kumukuha ako ng song sa artlist.co o yung artlist.co. Ano siya, no? Lagay ko lang sa description, no? So, binili ko yon, subscribe ako doon. I think 7,000 annually ata yung binabayaran ko para unlimited downloads na yon, kahit anong mood. Dramatic, peaceful, joyful, kahit anong mood meron sila, no? So, ganun. Doon ako kumukuha ng song, no? So, para sa mobile filmmaking, sana ay kay ano nga pala, no, kay Zyron Rex, no, siya yung kumukuha sa akin ng behind the scene ko. So yung mga pinang-post ko dun sa mobile filmmaking Philippines ko, siya yung kumukuha sa akin, siya yung apprentice ko, nag-apply sa akin ng apprentice yun. So siya yung laging kumukuha sa akin, sinasama ko siya sa mga ganyan para ma-expose, maturuan. Maraming salamat, Zyron, at nakakapag-post ako ng mga pictures, video dahil sa mga shot mo, no. Actually, nag-give ata siya sa isa sa mga clips ng documentary ko, no? So, maraming salamat, guys. Kung may question lang kayo, i-comment nyo lang. Kung meron kayong gustong matutunan, guys, sana makapag-tutorial talaga ako sa inyo, no. So, wish ko lang, no. Medyo busy lang, pero so far kaya naman yung schedule, no. So, panoorin na natin. Hindi ko nilagyan ng ads to, Hindi ko lalagyan ng ads to para dire-diretso yung papanood nyo. Siguro, etong discussion ko may ads, pero yung documentary film walang ads, tatanggalin ko, no. So, maraming salamat, guys. Let's all watch this. Jesus ay ibinaba sa krus. Nakaratay sa kandungan ni Maria ang bangkay ni Jesus. Nakatitig si Maria, walang imik, luhaan ang mga mata. Ako ay naging dahilan niya. Ako ay may kagagawan niya. Pinatay ko ang iyong anak dahil sa aking kalupitan.